Welcome back sa ating channel. Sa episode na ito, matutunghayan ninyo ang isang maikling kwento tungkol sa 6 na magkakapatid na miyembro ng kulto na nais buhayin ang patay kapalit ng isang magandang babae. Bago natin simulan ang kwento, shout out sa mga patuloy na sumusubaybay sa ating channel. Salamat kina Alucard 4, TJ Bacolod, Denver John, Lario Sabal, Obito Otsutsuki, Ike Paloma at Jonel Piamonte. Sa isang abandonadong libingan, makikita ang magkakapatid na pinapanood ang pagliyab ng katawan ng isang babae. Ang panganay sa magkakapatid ay si Kazuya. Ang sunod sa kanya ay si Kinako na may mahaba at kulot na buhok. Sumunod naman si Shigoro, kasunod ang magandang babae na si Narumi. Sumunod naman si Hitoshi at ang bunso naman ay si Misako. Nagpaalam si Kazuya sa kanyang mga kapatid dahil kailangan itong pumasok sa trabaho. Ang hindi alam ng lahat, nagkukunwari lang si Kazuya na pumapasok sa trabaho. Hindi na kasi niya kailangan magtrabaho dahil sa laki ng pera na minana nila sa kanilang yumaong magulang. Habang nakahiga sa bench, napansin ni Kazuya ang isang babae na animoy isang turista dahil sa dala nitong kamera. Kinausap ni Kazuya ang babae at nalaman niya na gusto nitong makakita ng mga multo sa paligid. Madami na kasi ang namatay sa ilog kaya umaasa ang babae na makakakita siya ng multo gamit ang kamera. Sinabi ni Kazuya sa babae na mahilig din siya sa mga multo sabay tanong sa pangalan ng magandang babae. Ang pangalan nito ay Sachio. Niyaya ni Kazuya si Sachio na bisitahin ang kanyang bahay dahil higit na mas nakakatakot daw ito kesa sa ilog kung saan mga bata lamang ang namatay dito. Sumama si Sachio kay Kazuya at hindi siya nagsisi sa desisyon niya dahil pagpasok pa lamang ng gate ay may kakaiba na siyang nararamdaman. Niyaya ni Kazuya si Sachio sa libingan ng kanyang mga magulang na nasa gilid lamang ng kanilang bahay. Nagpakilala si Shigoro at natakot naman si Sachio dahil tumutulo ang laway nito. Sumingit si Kazuya at niyayang magkape si Sachio sa loob ng bahay, ngunit tumanggi si Sachio. Pinakita naman ni Shigoro ang libingan ng ex-boyfriend ni Narumi na kamamatay lamang dahil sa atake sa puso. Inis na inis naman si Kazuya kay Shigoro dahil inagaw nito ang atensyon ni Sachio. Kinagabihan, inis na inis pa din si Kazuya kay Shigoro. Pinagalitan ni Kazuya si Shigoro dahil baboy at nakakadiri daw itong kumain. Biglang umiyak si Misako dahil namimiss na nito ang kanilang mga yumaong magulang. Sinabi ni Shigoro na si Narumi ang umalo kay Misako dahil kamukha ito ng kanilang ina. Ngunit ayaw kumilos si Narumi dahil wala naman daw siyang obligasyon kay Misako. Napilitan tuloy si Hitoshi na aluin si Misako. Nagalit si Misako at kinalmot nito si Hitoshi, sanhi para dumugo ang mukha nito. Sinabi ni Misako na hindi totoo ang sinasabi ni Hitoshi na nasa langit na ang kanyang ina dahil makikita at makakausap niya daw ulit ito. Umiyak naman si Hitoshi kaya lalong gumulo ang sitwasyon. Nagalit naman si Kinako kay Shigoro dahil sa sinabi nito kanina na ang kamukha ng kanilang ina ay walang iba kung hindi si Narumi at hindi siya. Parang ang ibig sabihin kasi ni Shigoro ay pangit siya dahil mas kamukha niya ang kanilang ama. Tumanggi si Shigoro dahil wala naman siyang masamang intensyon sa sinabi niya kay Kinako. Kumampi naman si Kazuya kay Kinako at pinagalitan si Shigoro. Habang nag-aaway sina Shigoro, Kinako at Kazuya, tumayo si Narumi at nagpaalam para matulog na. Patuloy pa rin na pinapagalitan ni Kazuya si Shigoro at sinabing walang babae ang magkakagusto dito dahil sa basurang pag-uugali nito. Umiiyak na umalis si Shigoro. Habang natutulog si Misako, pinag-uusapan ni Kazuya at Kinako ang kanilang mga namatay na magulang. Gusto ni Kazuya na buhayin ang kanilang mga magulang sa pamamagitan ng isang ritual. Gagamitin ni Kazuya ang kanyang psychic powers para buhayin ang kanilang mga magulang, ngunit kailangan nila ng isang tao para isakripisyo sa kanilang gagawing ritual. Plano ni Kazuya na ayain si Sachio na panoodin ang kanilang gagawing ritual at gawin itong sakripisyo. Sa kabilang banda, tuwang-tuwa si Sachio dahil halos lahat ng kinuha niyang picture sa bahay ni Kazuya ay may nakita siyang masasamang espiritu. Biglang may nag-doorbell sa apartment ni Sachio at nagulat siya na makita niyang si Kinako ito.
Pinagbuksan ni Sachio si Kinako at tinanong kung paano nito nalaman ang kanyang bahay. Sinabi ni Sachio na sinundan ito ni Kazuya pauwi, pero iniba naman agad nito ang usapan. Niyaya ni Kinako si Sachio na mag-observe sa kanilang gagawing ritual at pumayag naman agad si Sachio dahil naengganyo ito sa mga masasamang espiritu. Ngunit, isinama ni Sachio ang kanyang boyfriend na si Sawano sa bahay ni Kazuya dahil interesado din daw ito sa mga multo at masasamang espiritu. Wala namang nagawa si Kazuya kung hindi papasukin ang dalawa sa kanilang bahay. Magsisimula na ang ritual, ngunit napakaingay ni Misako. Pinatahimik ni Hitoshi si Misako, ngunit galit na galit nitong kinagat ang ulo ni Hitoshi. Umiiyak na nagpunta si Hitoshi sa libingan ng kanyang ama at ina para magsumbong. Habang isinasagawa ang ritual, hindi mapigilan ni Kazuya na mainis sa pag-holding hands ni Sachio at Sawano. Hindi niya tuloy alam kung paano isasakripisyo si Sachio dahil nandoon si Sawano. Maya-maya pa, biglang sumigaw si Shigoro at namatay ang mga kandila na labis na ikinagulat ni Kazuya. May lumabas sa bibig ni Shigoro at sinabi ni Sawano na maaaring lumabas dito ang mga magulang ni Kazuya. Ngunit, humarap si Shigoro at nagpakilalang si Yae Gozo, ang ama ni Kazuya. Sinapian na pala nito si Shigoro. Mabilis na hinanap ni Gozo si Kazuya at pinagalitan dahil alam nito na nagkukunwari lang itong pumapasok sa trabaho at hindi ito naging mabuting panganay na kapatid sa lahat. Sinabi tuloy ni Gozo na si Shigoro na ang papalit kay Kazuya bilang panganay na anak. Naiyak naman si Kazuya at humingi ng tawad. Ngunit, sinipa ito ni Gozo at sinabing hindi dapat umiiyak ang mga lalaki. Nag-walk out tuloy si Kazuya at sinabing itinatakwil na niya ang kanyang pamilya. Nag-collapse si Shigoro sa sahig at nawala na din ang espiritu ni Gozo. Hindi naman matandaan ni Shigoro ang mga nangyari. Sa kabilang banda, patuloy na pinagmamasdan ni Sachio at Sawano ang kakaibang bagay na iniluwa ni Shigoro kanina. Ang tawag pala dito ay ectoplasm. Dali-daling kinuha ni Misako ang ectoplasm dahil sinabi ni Shigoro na may chance na mabuhay ito at maging nanay nila ito. Habang naglalakad pa uwi, sinabi ni Sawano na nakakuha siya ng sample ng ectoplasm at plano niyang pag-aralan ito. Sa libingan, may dalang malaking bato si Kazuya at plano nitong sirain ang libingan ng kanyang mga magulang dahil sa nararamdamang pagkainis sa mga ito. Umalis agad si Hitoshi sa libingan at hindi na napigilan ni Kazuya na batuhin ang lapida ng kanyang mga magulang. Sa bahay, naghihintay si Misako na magbagong anyo ang ectoplasm, habang si Shigoro ay inuutos-utusan ng kanyang mga kapatid dahil siya na ang bagong panganay na anak. Inutusan ni Shigoro si Hitoshi ngunit hindi ito kumikibo. Binagbog tuloy ito ni Shigoro. Sumilip si Kazuya sa pintuan at pinapasok ito ni Shigoro. Sinabi ni Shigoro na ang plano niyang magsagawa ng isa pang ritual kasama si Sachio para buhayin ang kanilang mga magulang. Inutusan ni Shigoro si Kazuya na sabihin ito kay Sachio, ngunit huwag na huwag daw nitong isasama si Sawano para magtagumpay ang kanilang plano. Subalit sa kabilang banda, sinabi ni Sawano na ang ectoplasm na niluwa ni Shigoro ay gawa lamang sa harina. Ibig sabihin, hindi totoo ang ectoplasm at niloko lang sila ni Shigoro. Saktong nag-doorbell si Kazuya at sinabi ang plano nilang magsagawa ng isa pang ritual kasama si Sachio. Ngunit, nagalit si Sachio at sinabi ang natuklasan nila ni Sawano. Sinabihan din ni Sachio si Kazuya na huwag na magpapakita sa kanya kahit kailan paman. Sa bahay ni Kazuya, galit na galit si Misako kay Shigoro dahil ang ectoplasm ay nabulok na at may amag pa. Dumating si Kazuya at galit na galit din na kinumpronta si Shigoro at ang mga kasinungalingan nito. Mabilis na nagpanggap si Shigoro na sinapian ulit ito ni Gozo, ngunit sinuntok ito ni Kazuya. Bubugbugin na sana ni Kazuya si Shigoro, ngunit ayaw umalis ni Hitoshi sa daan niya. Nakatingin lang ito ng mariin kay Kazuya na parabang isinusumpa ito. Maya-maya pa, may lumabas na nakakadiring higanteng ectoplasm sa bibig ni Hitoshi at lumabas dito ang tunay na espiritu ng kanilang ama. Natakot ang magkakapatid nang makita ang kanilang ama maliban kay Narumi na nasa loob ng kwarto nito at nagsusulat. Mabilis na tumakbo ang magkakapatid nang makita nila ang patuloy na paglaki ng ectoplasm na parabang hinahabol sila nito at balak silang kainin ng buo. Naabutan ng higanteng ectoplasm ang magkakapatid
na napahinto sa libingan. Akala nila ay mamamatay na din sila dahil kakainin sila ng kanilang ama. Ngunit, biglang sumuot ang higanteng ectoplasm sa lapida kaya naman naiwang naghihintay ang magkakapatid sa mangyayari. Bigla namang lumabas si Hitoshi dahilan para sobrang matakot ang mga magkakapatid. Sa huli, hindi sila nagtagumpay sa plano nilang isakripisyo si Sachio para buhayin ang kanilang mga magulang. Dito na nagtatapos ang ating maikling kwento tungkol sa magkakapatid. Shout out sa mga patuloy na sumusubaybay sa ating channel at kita-kita tayo muli sa Season 2 ng isang lalaking gustong makiganti sa kanyang minamahal na babae.